Lumipas ang buwan, taon, tanging sulat na lang ang namamagitan nila ni John at Danica. Si Danica naman ay nagpatuloy sa pag-aaral ng college. One day, nabalitaan ni Danica na umuwi na si John ay siya namang pag-uwi ng ex-girlfriend ni John na kung saan ay di pa naman kumpirmado kung hiwalay na talaga ang dalawa. Basta, ang sabi ni John kay Danica, wala na daw sila. Masakit para kay Danica lalo na nung marami siyang nabalitaan tungkol kay John at saka sa ex-girlfriend niya. Maraming mga sinasabi na nagbalikan na daw ang dalawa. Kaya dinadamdam talaga yon ni Danica. Fall sem, wala siyang maayos na grade sa school. Wala na siyang ganang pumasok, ayaw na niya mag-aral, pero kailangan niyang ituloy ang kanyang pag-aaral nang dahil din sa mga magulang niyang umaasa sa kanya. Apektado ang mga grades ni Danica noon. Fall sem, talagang line of 7 lahat ng grades niya nang dahil wala na talaga siyang ganang mag-aral. Pero kailangan niyang lumaban, kailangan niyang ipagpatuloy. Danica, kaya mo yan. Kayanin mo. Kayanin ko ang lahat kahit masakit man ang ginagawa ni John sa akin. Pero kailangan kong ipaglaban ang sarili ko. Kailangan kong para sa aking pangarap at sa aking mga magulang na umaasa sa akin. Walang panunumbat si Danica kay John, talagang tiniis niya lahat yun. Nang dahil na rin sa pagmamahal niya kay John, ang totoong pag-ibig ay kayang tiisin ang lahat. Kayang magparaya, tuloy ang buhay, tuloy ang laban. Kahit masakit ay pilitin intindihin ang mga bagay-bagay. End of semester na, umuwi na si Danica sa lugar nila kung saan nandoon na si John. Parang walang nangyari, walang panumbat. Kahit nasasaktan, pinatawad pa rin ni Danica si John. Danica, sorry. Hindi ko sinasadya ang kasalanan kong nagawa sa'yo. Sorry? Bakit, John? May kasalanan ka ba? Basta, Danica, sorry talaga. Dahil mahal na mahal ni Danica si John, ayan, patuloy pa rin ang kanilang relasyon. Lagi sinasabi ni John, ikaw ang deserve sa lahat ng mga babae ko. Espesyal ka sa aking buhay, kaya kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang aking minamahal. Lumipas na naman ang araw, tapos na ang bakasyon nila ni Danica. Babalik na si Danica sa school kung saan siya mag-aaral. Si John naman ay gusto na rin mag-aral at sundan si Danica. Tuloy ang kanilang relasyon, masaya naman, minsan malungkot din. Kasi si John, priority niya ang kanyang pag-aaral. Minsan lang niya madalaw si Danica nang dahil na rin busy siya sa school at gusto niya makatapos sila sa kanilang pag-aaral para bandang huli maging successful silang dalawa. One day, January 18, 1995, first date ng may mangyari kay John at Danica. Doon ay bigay ni Danica lahat-lahat kay John. Naibigay niya ang kanyang pagkababae nang dahil mahal na mahal niya si John. Nasundan ito noong February 14, Valentine's Day. Akala ni Danica ay hindi na makarating si John. Akala ni Danica na may iba ng kadate si John. Pero hindi pala nagkatotoo ang nasa isip niya. Buong akala lang pala kasi biglang dumating si John na may dalang bulaklak at chocolate. Biglang napatalon si Danica sa saya. Hindi niya akalain na si John ay darating din pala. Nasundan ang mga pangyayari na dapat hindi na sana maulit. Gawa na naman sila ng hindi dapat para sa kanila kasi nag-aaral pa sila. Doon nabuo ang kanilang panganay na anak na hindi na alam ni Danica kung anong gagawin niya kasi ang alam niya talaga magagalit ang kanyang mga magulang kasi nag-aaral pa sila. Lalo na ayaw ng mga magulang ni Danica kay John kaya hindi alam ni Danica kung anong gagawin niya. Kaya naman sa takot niya, biglang lumayo siya sa lugar nila ni Danica. Kaya siya munang nagtago kasi ang alam talaga niya talagang gugulo talaga ang mundo nila. Pero sa kalaunan, natanggap din naman ng mga magulang ni Danica. Wala na silang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Kaya, hindi mo na sila nagpakasal, pinanganak mo na ni Danica ang kanilang panganay na anak. Kalaunan, nagpakasal din sila para na rin magkaroon ng pangalan ang kanilang anak at hindi na siya illegitimate child. Hanggang ngayon, nagsasama sila, mayroon na silang 3 anak. Ang kanilang panganay na anak ay isa na ngayong engineer. Sa pag-ibig talaga, kailangan mong magparaya, magtiis, at magpatawad. Wala ba kayo sa sinabi nga destiny? Kung kayo talaga para sa isa't isa,
kahit anuman ang mangyari, kahit saan sulok pa kayo ng mundo, talagang pagtagpo kayo ng tadhana. Hanggang dito na lang, maraming salamat! Kung meron kayong mga kwentong pag-ibig, pwede nyo akong i-PM para gawan natin ng kwento.